gravel bedding tayo. 10 cm gravel bedding tayo. At ang gamit natin yan, graba. Sa mga nagtatanong bakit daw hindi namin tinatanggal yung tubig bago kami nagbuhos. Actually, kung ganyan kataas, talagang hihigupin namin yan ng yung pump, no? So ito yung kagandahan niya sa paggamit din ng metal tubular na pang forma. So halos lahat na bakal na. Silip ko na rin si Haring Araw. Magandang panahon ngayon. At magbubuhos tayo ngayon. Halos 3 poste. Magbubuhosan natin na kahapon ay prepare natin. Actually, kahit na naglibot tayo sa ibang project, talagang kumbaga araw-araw dapat nandito tayo. So hindi lang para ma-monitor, kundi to make sure na tama yung ginagawa ng tropa. So kahit nandito si foreman, nandito si engineer, iba pa rin kapag hands-on tayo sa ating proyekto. Kaya dito ako ngayon muli. At magbubuhos kasi tayo ngayon. At imimit natin yung mga bagong tropa ngayon. So may mga bago tayong tropa. And good news, may mag-open na proyekto bukas ulit. Yan. So maraming salamat sa Panginoon sa walang tigil na biyaya na binibigay sa atin. Napakalakas natin sa Kanya. Kaya dapat pasalamatan natin sa bawat oras, bawat minuto na, at mga biyaya na binibigyan niya sa atin. Kasi lahat ng mga yan ay gagamitin natin para mabigyan natin ng trabaho yung ibang tao at tayo magiging instrumento. Yan, magandang umaga. Let's go! Yan, panibagong araw. Kasladat yung barbarong arupa. Ayan. Morning, good morning. At ngayon nga, yan, prepare kami para sa bubuhusan nating 3 poste. Yan, nalagyan na ng gravel bedding. Okay, kaslawan ti isuman nyo tatangal daw Para sa kami may ginito tama sir. Bye-bye. Bye-bye mga Bakit? Apo. Tigsag pasip-sip na. Ayan si engineer. Yung bago natin sir, dalawa. Na to eh. Ito. Kaya na dumanog na kita eh. Kahit na sir. Si Rene tsaka si Rodrigo ang steelman natin. Ito naman wala rin niya. Ayan si Royo. Big ball. Ito chick boy to si Roy. Kaso walang shota. Chick boy na walang shota. Ayan yung si Kuya Roland pala. Tapos si James Bond. At ni Jover na eh. Ay, ang loyalist nalanganin. Yeah, si Foreman. Bye Foreman. Bye. Sukan mo sir. Ay, guys, ganyan. Kung ano daw problema. Ayan o. Ay, isa ito yung isang bago. Nyanagan mo bro. Romel sir. Ha? Romel. Romel sir. Romel sir. Romel. Ha? Romel. Ay, kung ano Romel sir. Ayan. Tapos si pinsan ko. Si Cecilio. Ni senyor ano? Kung kayo saan magtalon. Yung taltalon. May tegkwat italtalon data. Okay, gravel bedding tayo. 10 cm gravel bedding tayo. At ang gamit natin yan, graba. Sa mga nagtatanong bakit daw hindi namin tinatanggal yung tubig bago kami nagbuhos. Actually, kahapon, yun, kumbaga parang nilalagay lang sa gilid. Kaya nga isang gilid kami nagbubuhos minsan. Kasi pagka, ayan, may gravel bedding yan, hindi mo maihigop yung tubig niyan. So, na-experience naman po siguro yun ng iba. Ngayon, ang ginagawa namin, pag binubuhusan namin, bago namin buhusan, kung ganyan kataas, talagang hihigupin namin yan ng yung pump, no? Ngayon, kapag may natitira pa talaga, dito kami magbubuhos sa isang side muna para mapunta dito sa kabila yung tubig, tapos papahigupan namin ulit. So, yun po yung paraan natin. Okay? So, panibagong araw tayo ngayon. Tingnan nyo, adulat pati plastic min eh. Garbage bag. Para hindi marumihan. Ngayon, gagawa rin kami ng forma para dito sa mga poste. At sa mga susunod na araw, mabalin yung buhusan na. Okay? So, 3 poste ang bubuhusan natin ngayong araw na ito. Gagawa tayo ulit ng parilya. Kali, saglit lang yan, papabricate. Nakailang poste na yung gawa? Isa. Sabay-sabay naman ang bubuhusan yan, di ba? Awanan nga may ngisip na formanin eh, di magkalugong. Dati sir? Dati nga. Nangisip. Nangisip. Yung bag. Yes. Nga mapaya ito, nagadumok puro tabo mo.
Magano tumukot ko yan. Uban, apay tamo mapunasa. Ayan, so ito papormahan na namin to. Ang forma namin dito, dahil sa ilalim pa naman at may mga pinolik muna ako. Ito kasi galing sa mga proyekto ko to eh. Pwede pa naman natin gamitin. Gagamitin na natin dito sa ilalim. Pero yung gagamitin namin sa ibabaw na, o kaya yung pinaka poste na natin pagka nakapag-flooring nandun tayo dito. Ayun, yung ating gamit na Suntec PP plastic board, no? Doon natin titingnan ang sinasabi ko na kahit wala ng palitada. Kumbaga, diretso na po yun. Diretso pintura na kung sakaling magkatapos ng buhos. Doon yung makikita yung ganda ng buhos. So, simulan na rin ng pagpoporma natin. Sabi ko kanina, ito gagamitin muna natin. So, ito yung kagandahan niya sa paggamit din ng metal tubular na pangporma. Actually, yung poste namin dito gagamit ako ng tubo tsaka metal tubular. At yung iba naman ay angle bar. So halos lahat na bakal na. Kasi nga, ang kagandahan kasi niyan, sa paggamit ng mga bakal na materyales, o kaya naman pang forma pa lang natin, pang formworks natin, ay maganda kasi kagaya ko, isang contractor, pwede mong gamitin yung mga yan kasi nga pwede mong paulit-ulit gamitin. Unless kung ikaw ay nagpapatayo ng bahay tapos sa'yo yung lahat ng mga ipipurchase mo ng mga materials like yung mga pang forma mo, pang layout mo na gagamit ka ng it's either tubo o kaya naman ay kahoy. So option mo na lang yon. Ang kagandahan naman nun, pwede mo siyang ibenta, pwede mo siya iparent kung sakali na hindi po kayo yung contractor, o kaya naman pwede mo na rin siyang pagkakitaan, sabi ko nga kanina, yung pwede mo siyang iparent. So yun po yung advantage niya. Kasi ang kagandahan ng tubo o kaya mga metal ay pwede mo siyang gamitin ng paulit-ulit. Unless kung ito ay mabibitak o kaya naman madideform o kaya yung kumbaga mamamaluktot. Kaya kung mapapansin niyo dito, eto na lang, bali actually magpapalit na rin tayo ng board. Kaya nga kung napanood nyo yung mga ibang videos natin, papalitan na rin natin to ng Suntec PP plastic board. So ito kasi galing pa sa mga projects ko. May galing sa Bagahabag, Bambang, at meron din galing sa Aritaw. So ngayon, syempre, pwede pa namang gamitin. Nyaroy, mabalin pa yan ah. So ilalim pa lang naman. Kumbaga ito kasi pag na-formahan namin yan, bubuhusan namin, siguro yun na yung time na hindi na natin gagamitin to. Maliban kung pwede pa talaga. So gagamitin talaga namin. Kasi ito, sabihin na natin 3 times mo siyang pwedeng gamitin o kaya 5 times. Possible pa yan basta hindi siya nababasa ng tubig. Kaya nga pwede mo siyang gamitin ng siguro 3 to 5 times. Ang kagandahan naman ng Suntec PP plastic board na gagamitin natin dito ay aabot ng halos 30 to 50 times mo siyang gagamitin. Basta yung gagamitin mo ay premium. Kasi meron yung sinasabi natin na hindi siya premium na pangbenta, ay yun yung aabot lang siya ng 20 up to 25 times o kaya 29 times. So possible pwede mo na rin gamitin yun. Okay? So yun naman yung advantage nun. Pero kung premium ang gagamitin mo, yun yung bentahe. So kung sakali, ito kasi paggamit ng mga metal at saka plastic na pang formworks natin, malaking bagay yun. Kasi kagaya ko nga, sabi ko nga sa akin, isang contractor ako na kung saan hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo, kung pwede mo siyang gamitin ng lifetime, maliban kung ito ay hinayaan mong kalawangin at hayaan mong masira o kaya naman kunin ng ibang tao, talagang malulugi ka. Kasi kahit nasabihin na natin nasa paraan tayo ng paggagawa, dapat isipin mo rin kung ano yung itatagal. Hindi lamang yung proyekto na matibay, kundi yung gagamitin mo rin as a contractor. Dapat alam mo rin kung paano mo pangalagaan yung mga materials mo. So sigurado ka at makakasiguro ka na yung kumbaga hindi naman yung gagamitin mo ngayon bukas masisira na. So yun yung isang bagay kasi kung bakit yung minsan natatalo tayo dahil sa mga kagamitan na hindi naman naaangkop sa paggamit natin. Kaya nga the best niyan, isipin natin kung saan tayo makakagamit ng pangmatagalan talaga, diba? So ayan, yan na yung ginagawa natin ngayon.
Kung napapansin nyo, may plastic kami dito. Ang iniiwasan ko dito yung doble trabaho. Kagaya ngayon, naglilinis na kami. Mamaya may pressure washer naman tayo panglinis dyan para matanggal at maalis yung mga nandyan sa may gilid-gilid nito at para malinisan bago tayo maglagay ng forma. Kasi kailangan dyan, bago tayo maglagay ng forma, kasi mamaya to mabubuhusan na rin natin. Kailangan yung forma na yan, bago mo siya mailak ay malinis din yung mga bakal natin to make sure nakakapit at kakapit talaga yung inyong ilalagay na yung concrete pouring natin o kaya yung buhos natin. Okay? So ganun lang yon mga kamusta, no? Kaya yung 7 day na paggawa ay nakatapos tayo. Mamaya makakatapos tayo ng 13 na poste. So kabilang na ito yung malaking poste na to. So maghuhukay na rin kami doon. Tapos ito mapopormahan, mabubuhusan. So ibig sabihin pwede na kami magpatambak. So sa mga susunod na araw, pagka yan natapos na mabuhusan, tambak na kami. Tapos yung grade beam na yung susunod. Tapos mag-flooring na tayo. Then poste na. Unahin ko yung bubong bago yung mga asinta. So yan na, nabanggit ko na yan sa mga videos natin. So abangan nyo yan mga kamusta, no? At as a contractor, ayan, sinishare ko itong mga videos na to. Hindi lamang sabihin natin na madaling gawin, kundi isipin din natin kung saan tayo makakagaan at alam natin na sigurado at maayos yung trabaho. Pabili ako ng pansit. Mami. Dreams take shape, we build it right. From walls to rooms, we bring your light. Every corner designed so true. The Island Builders is here. Tapos ng merienda, bagka manain. So hindi kami gaano nag-iimbak ng semento dito. Malapit lang naman. Kaya hindi kami nag-iimbak. Gaya niyan kahapon o kaya ng isang araw bumabagyo. Baka mamaya masira tong banghouse natin. Lalo na dyan, tuloy kahit na may mga yero-yero na, ayoko na baka mamaya kumbaga matuyuan tayo, sayang. Malapit lang naman. Kaya kinukuha na lang namin. May kolong-kolong naman naka-steady dito. Pag kinulang, o di kukuha. Ganun lang yan. Okay, so naglalagay na tayo ng mga parilya natin. Actually, may nakabagsak na ating ayun, spacer. May nagsabi kasi sa atin, bakit daw hindi na lang bato yung gagamitin natin kaysa gagawa tayo nito. So ito yung masasabi ko naman. Dito, ito papahigupan natin yan mamaya, ha. Marami kasi nagko-comment kaagad na bakit daw din natin naalis yung tubig. So yung iba na ito natitibag yan, kaya medyo maluwang. Dapat yan 10 cm lang yung concrete covering yan, kasi yun yung naka-indicate sa plano natin. So concrete covering ng ating buhos, or sabihin na natin na 1 meter by 1 meter dapat to. Kaso nga lang, syempre ang lupa naman natitibag yan. So dito may nagsabi kasi dapat bato na lang daw. Kako naman, why not na ganito na lang? Alam nyo kung bakit? Mula dun sa may gravel bedding natin na 10 cm, maglalagay tayo ng spacer na 10 cm din bago yung parilya natin. So ibig sabihin, kailangan mong makuha yung standard na covering. Kasi sabi ko nga kanina, concrete covering niya from footing mula dun sa may gravel bedding natin dapat 10 cm din. So paano ka makakahanap ng bato na eksaktong 10 cm? O kaya sabihin na natin maglalagay ka ng malaking bato, paano na lang yung buhos mo? Kung i-cover niya o kaya naman kaysa naman kumbaga para ma-occupy niya yung ilalim, kung gagamit ka ng mga bato, wala, hindi mo masusunod yung talagang 10 cm. Kapag wala na kasi yun, sabi na natin na wala na sa standard, wala na sa tamang paggagawa kung sakali, no? So kailangan natin gumawa nito para sa spacer natin, kasi eksaktong 10 cm na po ito. Ang isa pa, pagdating dun sa may mga pagkakapitan nung parilya natin, meron na siyang pagkakapitan. So ibig sabihin, bentahe po yan, kasi hindi na siya lilihis-lihis na ganyan, o kaya naman possible habang nagbubuhos tayo baka matanggal, o kaya naman gagalaw yung parilya natin. So yun yung mga bagay na iniwasan natin, kaya tayo gumagamit ng spacer. So malaking bagay po ito. Hindi po yung sinasabi nung karamihan. May mga nagko-comment sa Facebook natin, sabi nila pauso daw tayo. Hindi po tayo nagpapauso.
Nagbibigay lang tayo ng diskarte para mas mapabilis yung trabaho natin at para masunod yung tamang paglalagay natin ng footing o kaya kung ano man yung trabaho na ginagawa natin. Bakit aayawan mo pa ba kung sakaling may na-share tayong idea, di ba? So yan, walang bayad yan. Kaya yung si Facebook o kaya si YouTube ang magbabayad sa akin. Depende na lang yan kung papanoorin nyo o hindi. Ganun lang yan. So, ayan o. Kaya kagandahan nito, kahit yung forma namin na to, pwede pa namin gamitin na rampahan. O, di ba? Yun yung kagandahan niya, yung sinasabi ko na paggamit ng mga bakal. So, bentahe yan para sa akin. Okay, so naitayo na natin. Mamaya, tatayo na rin natin yun at saka yung dito. Ayan, saglit lang to. Konting-konti na lang. So, buhos tayo sa isang poste. Susunod na to. Pagka sunod na to, nabubuhasan namin mga kamusta. So halos ganito yung sitwasyon natin araw-araw. Araw-araw tayo nakakabuhos ng poste. Kaya mabilis lang. Ito, hukayin na lang din ito mamaya. Ubuhusan yung isang poste doon, makakapag-hukay tayo doon. So bukas may bubuhusan tayo ulit. Okay, so sa ngayon nga, ayan, nagpo-forma na tayo. Kaya itong kagandahan niya, no? Yung paglalagay kasi natin ng plastic, malaking bagay na wala ng yan, bakal natin. So kung kita tayo nakalusot na kaunti, ayan, kagaya na ito, nililinisan ni Kuya. Kuya Sunny. Ayan. Ito yung isa sa mga iniiwasan natin. Yun, may konti lang naman na kailangan tanggalin. So, yan kasi, iba lang kasi yung kagandahan at lakas ng ating poste kapag solid talaga na kumapit dun sa may bakal. Kaya pinapalinisan natin. Ayan o, laking bagay na may mga plastic na ganyan. Mag-start na rin tayo sa hukay doon. Eto, nabuhusan na to kanina, no? At ngayon naman, ayun, mag-hukay tayo ulit doon. Mula doon sa may column natin na yon, C1, magkakaroon tayo ng C1 doon. Yun na yung 4.5 meters, no? So susunod na yan, isang poste na lang doon. Dito may poste rin dito ata, dito, tapos doon, then okay na, magpaporma na tayo. Kaya yun yung mga ginagawa na ng tropa. May kasmanti, may saldawin. Ayan, no? Tapos na isang araw, mga kumusta, no? At magandang araw at kita-kita tayo ulit bukas, mga kumusta.